Matapos ang mahigit 300 taong pamumuno ng Espanya sa Pilipinas, dumating ang panibagong kabanata sa kasaysayan ng bansa, ang pananakop ng mga Amerikano. Nagsimula ito noong taong 1898 sa pamamagitan ng digmaang Espanya-Amerika at kalaunan ay nagbunsod ng digmaang Pilipino-Amerika. Paggamat ipinangako ng mga Amerikano ang kalayaan at demokrasya, ang kanilang pananakop ay nagdala rin ng panibagong uri ng kolonyal na pamamahala. Noong April 1898, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Espanya at Amerika. Isa sa pangunahing labanan ay ang labanan sa Loc ng Maynila noong May 1, 1898, kung saan tinalo ng hukbong dagat ng Amerika sa pamumuno ni Commodore George Dewey ang mga Espanyol. Nagbigay ito ng malaking pagkakataon sa mga Pilipino upang ipagpatuloy ang himagsikan laban sa Espanya. Sa pangunguna ni Emilio Aguinaldo, diniklara ang kasarinlan ng Pilipinas noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Ngunit sa halip na kilalanin ito, nagipagkasundo ang Espanya sa Amerika sa pamamagitan ng kasunduan sa Paris noong December 10, 1898, kung saan ipinasa ang Pilipinas sa Estados Unidos kapalit ng $20 milyong. Hindi tinanggap ng mga Pilipino ang bagong pananakop, kaya sumiklab ang digmaan noong February 4, 1899. Tinaguri ang isa sa pinakamadugong labanan sa kasaysayan ng bansa. Maraming Pilipino ang nasawi, tinatayang higit sa 200,000 sibilyan at 20,000 na sundalong mga Pilipino. Gumamit ang mga Amerikano ng mga mararahas na taktika tulad ng reconcentration camps o sa pilitang pagpapaalis ng mga tao sa kanilang lugar, water cure o isang uri ng torture, at malawakang pagsunog ng baryo upang pigilan ang pag-aalsa. Nahuli si Emilio Aguinaldo noong March 23, 1901 at kalaunan ay nanumpa ng katapatan sa Amerika. Sa taong 1902, opisyal na idineklara ng Amerika na tapos na ang digmaan. Paggamat may mga labanan pang nagpatuloy, lalo na sa Mindanao at Visayas, itinatag ng mga Amerikano ang iba't ibang institusyon. Una ay ang Komisyon ng Pilipinas, 1901. Nagsilbing lehislatura na pinamumunuan ng mga Amerikano. Gobernador General, ang pinakamataas na pinuno na itinalaga ng Pangulo ng Amerika, at kalaunan, unti-unting binigyan ng pagkakataon ang mga Pilipino na makibahagi sa pamahalaan sa pamamagitan ng Philippine Assembly 1907. Mga reforma at impluwensya ng mga Amerikano, edukasyon. Isa sa pinakamahalagang naiwan ng mga Amerikano ay ang sistemang pampublikong edukasyon. Ipinadala ang mga Thomasites o grupo ng mga guro mula sa Amerika upang magturo ng English at makabagong kaalaman. Naging opisyal na wika ang English sa mga paaralan at pamahalaan. Kalusugan at infrastruktura. Nagpatayo ng ospital, kalsada, tulay, at iba pang pasilidad. Ipinakilala rin ang makabagong medisina at pampublikong kalinisan. Ekonomiya. Ipinatupad ang mga batas na pumapabor sa kalakalan ng Amerika. Binuksan ang merkado para sa kanilang produkto at hilaw ng materyales, pamahalaan at politika. Itinuro ang konsepto ng demokrasya at halalan, subalit kontrolado pa rin ng mga Amerikano ang pinakamahalagang desisyon. Sa kabila ng kontrol ng Amerika, nagpatuloy ang damdaming makabayan ng mga Pilipino. Nagsulputan ang mga samahan at kilusan na naglalayong makamit ang kalayaan. Naging mahalaga ang papel ng mga Pilipinong lider tulad ni Manuel L. Quezon at Sergio Osmeña na nagsulong ng Philippine Independence. Noong 1935, itinatag ang Commonwealth Government bilang paghahanda sa ganap na kalayaan. Si Manuel L. Quezon ang naging unang pangulo na kasaad sa kasunduan na bibigyan ng kalayaan ng Pilipinas makalipas ang 10 taon. Nahinto ang proseso ng kalayaan nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1942, sinakop ng Hapon ang Pilipinas at pansamantalang natigil ang pamamahala ng Amerika.
Matapos ang digmaan, ibinalik ng Amerika ang kanilang kapangyarihan at sa wakas, noong July 4, 1946, ipinagkaloob ang opisyal na kalayaan ng Pilipinas. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalilimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you!